Okay mga Lods, welcome back to another content. Ay nako, hindi masyadong okay yung boses ko kaya dadahan-dahanin ko na lang. So, alam naman natin na si Sir Jack ay tumakbo nung 2022, nung last election. Tumakbo siya for councilor yata, basta talo siya eh. Ang nangyari kasi, kami tinulungan namin si Sir Jack noon. Kasi at one point kasi, alam ko naman na DDS si Sir Jack, okay? And hindi siya nakikisawsaw like yung pagsasawsaw niya ngayon. Kumbaga hindi siya full-blown DDS. Kasi ganito yan eh. Once kasi na isa kang influencer, tapos pumasok ka, lalong-lalo na kung hindi ka nakilala sa pagpopolitika or hindi ka nakikisali sa mga social issues at the very least, mahirap yung transition nun sa politika. Sobrang hirap talaga. Kasi napaka-polarizing kasi ng politika sa isang social media influencer. It could literally make or break you. Isang example dito si Kong TV, 'di ba? Yung bigla siyang na-involve doon sa Solid North, 'di ba? Na-involve siya doon sa Solid North tapos ang nangyari, nabash siya ng mga tao kasi alam nila na yung Solid North ay related kay PBBM or at least man lang hindi yun DDS. Doon na lang natin ilagay. And siguro yung iba naaalala nila si Kong TV as parang Maka Duterte. So parang yung ibang mga fans niya na off kay Kong TV. Pero naka-recover naman si Kong TV being Kong TV or si Malupiton na lang, 'di ba? Si Malupiton kasi uma-attend yan dun sa kay Malapitan, yung sa Caloocan. Tapos ngayon related na siya kay Daryl Yap through dun sa movie niya. Okay. So I'm pointing here is that it is really critical kung sino yung i-endorse mo or at least didikitan mong politiko if ikaw ay isang influencer. It also happened to me kasi ako biglang nagulat sila bakit big BBM ka? Hindi naman, admin kasi si BBM. Kaya doon yung doon yung inklingin ko kasi ayoko magulo yung Pilipinas. That's all that I want, okay? Whether or not na meron kayong opinion about sa pagpo-political vlogging ko, that's on you. I cannot control that. What I can control is what I can say and what knowledge I can impart sa inyo. Now, that is the meta of being a social media influencer. Now, itong si Sir Jack, sobrang askis na siya sa mga DDS ngayon to the point na it's so weird. Kasi, literally, mga Lods, yung boses ng bayan ni Banat Bay or yung Vox Populi, yung voice of the people yata yung tawag doon eh. Anyway, ang point doon, ba't naman si Sir Jack yung magiging boses nyo? Ay alam nyo naman na una, hindi naman talaga siya full-blown political vlogger eh. So, linalagay mo lang siya doon kasi siya taga-sunod siya, taga-himod siya ng faction nyo. And yung mga talking points nyo, yun lang yung i-repeat niya dun sa massive audience niya. Kumbaga, nire-relate niya na yung tawag dito. Kumbaga, ginagamit niya na yung clout niya para doon sa political gains niya. Now, in my opinion kasi, this is a tactical move for 2028 kasi kaso nga lang, hindi mo rin sigurado yun kasi si Mocha Uson, kung kilala niyo, hindi naman siya nanalo ng councilor sa Manila. Ibig sabihin talaga, hindi garantisado na kapag dikit ka kay Sara Duterte, mananalo ka. Like si Attorney Chu, ano pangalan noon yung parang pumunta pa siya sa Manila si VP Sara noon para trash talkin yun eh. Naalala ko kasi yun yung isa sa mga lawyers na nagko-cross sa kanya doon sa Good Governance Committee ng 2024, ng 19th Congress. Ang point ko dito mga Lods, sana intindihin niyo lang yung motivation ng mga pinapakinggan yung mga vloggers, okay? Lahat kami dito bias, okay? Pero sana lang mas mangibabaw sa amin yung kapakanan nyo as listeners namin. Ako kasi, totoo lang, yung monetization nito is good. Para sa akin, okay na to. Yung nakukuha ko rito, whatever it is, it's really good for me. But then again, I want to impart something sa inyo to be critical on matters like this. Even me, maging critical kayo sa akin. Kasi nga, bias ako. I've been telling you that over and over again. So, kita mo. Now, paparinig ko sa inyo yung talking points nila. Ito ang problema ng mga anti-Duterte.
Kung hindi papalayain si Duterte, si Sara mananalo. Okay? Kung papalayain man si Duterte, babalik sa Pilipinas, mananalo si Sara. Kung mamamatay man si Duterte sa dahig, wag naman sana, mananalo si Sara. Okay? Kung ano man ang senaryo sa 2028, hindi makakailan na si VP Sara ang pa rin ang mananalo at iluluklok ng taong bayan bilang ating presidente. Okay, let's break it down na. Kasi ito yung tinatawag kong mind conditioning. You're already being conditioned na mananalo si VP Sara pagdating ng 2028. Hindi ganun yun, okay? What do I mean by that? Okay, ang sinasabi ko dyan, hindi pa siya sigurado na siya yung mananalo. There are surveys na linalagay nila yung pangalan ni Bongo at saka ni Vico Sotto na dumidikit sa kanya sa race, okay? And wala pa kasing tumitindig as kalaban niya except kay Risa Hontiveros. Si Lenny hindi naman nagde-declare, di ba? In fact, kabaliktaran nga yung sinabi niya doon. Ako, I've been pitching that a lot sa mga post ko na sana tumakbo si Lenny. Pero mukhang hindi yata mangyayari. Pero I'm just saying na hindi kasi garantisado na mananalo pa rin si VP Sara come 2028. Kasi nga, nothing is ever permanent in politics. Minsan nasa taas ka. Minsan ikaw yung nanununtok. Minsan naman ikaw yung punching bag. And for this, for the next 3 years, for the next foreseeable future, the Marcos administration or at least its allies will really come down against VP Sara. Ganun talaga. And isa nga doon, actually, yung mga kalaban naman ni VP Sara, hindi niya, well, or kritiko na lang, lagay natin doon. Kasi ako, I consider myself as a critic ng mga Dutertes and somewhat sa mga Marcoses din. I just wanna give this administration a chance. Yun lang yung gusto ko. Pero, eto, katulad nito, this is already a red flag, okay? If you are a thinking person, titingnan mo tong mga presyo ng mga binili ni VP Sara doon sa budget nila, you will find out it is ridiculous, diba? It doesn't help na meron siyang Mary Grace Piatos allegations. It doesn't help na meron siyang impeachment pending or kung i-refile ulit by February 6. This does not help the case. Actually, it deepens the punyal sa dibdib ng mga followers ni VP Sara. What do I mean by that? How can you justify buying 7 CCTVs for 200,000 pesos? There is no CCTV of that amount except if it's overpriced. And it is overpriced kasi ang market price niyan, i-double na natin yung market price is only 5,000 pesos. And then the laptops din. What kind of laptop are you buying? Are you buying talaga yung sobrang high-end talaga na pang-editor or panggawa ng mga CGI graphics? Of course not. You're gonna buy something na for word processing, di ba? Or decently for making files. Di ba? Word editor lang. Magkano lang yung ganong laptop? Aabot ba ng 300,000 yun? Unless gaming laptop yung binili nila, di ba? 70,000 pesos, come on. And knowing yung nangyari sa DepEd and nung araw, you would think that baka may mga mekos-mekos na naman to or something weird has been going on here na hindi natin alam. Who knows, di ba? A TV unit, 60,000 pesos. Ano ba yung binili nilang TV? Kasi ang problema, eto kasi yung kailangan intindihin nyo dun sa resibo, yung unmodified opinion. The unmodified opinion is just saying, tama yung pagkakaresibo. Okay, tama yung process ng pag-audit nung mga nilagay doon. Pero it does not say kung yung kalidad ba is correct. Halimbawa, yung resibo is saying na tama yung proseso ng pagkakaresibo ng 200,000 pesos. Pero, does it means that it justifies the purchase? Of course not. Gets nyo? Hindi niya sinasabi kung overpriced yon or hindi. It just says na tama yung pagkakabook mo doon sa resibo. That's it. Now, sana mapakita nila kung ano ba yung CCTV na binili nila. Baka naman kasi ano yan yung alam mo yung mga yung pang Pinoy Big Brother na
Na yung sa TV, para baka ganun yung binili nila, di ba? Sa aircon pa lang anong aircon yung binili dyan? Baka naman yung malalaki. Well, hindi natin alam. Ito pa yan kasi kalat na to sa social media eh. Tapos 19 units of motor vehicles, 26 million pesos. Ano ba yung binili niya doon sa 26 million na yun, di ba? Well, we don't know. Kasi nga, ang nakakainis kasi sa mga voters dito, okay lang sa inyong nakawan pag gusto nyo yung tao. Ninanakawan kayo, front and center. I mean, hindi ko rin sinasabi na yung kabilang parlor, yung mga nasa administration ay malilinis. I know that there is going to be meron dong corrupt na official na congressman, senador, and everyone else na involved sa kung anong katarantaduhan. Pero I'm just saying sa inyo that please make them all accountable. Wala dapat kayong nakikinig sa akin as bias. Ako kasi bias yung take ko. Perspective ko to. Kaya nga makinig kayo dun sa opposing side para makayo ang magde-decide kung sino yung tama or mali sa amin, 'di ba? Or kung may point kami, may point yung isa, may point yung mga DDS, may point yung anti-DDS. So saan kayo pupunta? Kung alam yung parehas na tama yung parehas naming sinasabi na corrupt parehas yung mga sinasabi nilang corrupt, tas yung sinasabi ko as corrupt din, di ba? Ang point doon kasi, wag ganon na porke paborito nyo yung tao, absuelto na sa accountability. Accountability has no face, okay? It does not weigh in personalities. Accountability should always be based on evidence. And of course, on the surface level, if I see this, if I'm a normal thinking person, this is already overpriced in my opinion. Okay? Nag-a-agree ako dito sa graphics na to that this is ridiculously overpriced. And for me, as a taxpayer, na hindi pa dumadating yung sahod mo, kinakaltasan na yan eh. Pagka bumili ka ng kahit anong goods, may kaltas na naman yun. Kaya ang tataas ng bilihin. This is ridiculous for me. Is it ridiculous for you as well? Pero that's on you. If you're angry sa akin for just explaining sa inyo what's going on here, be angry. And I don't mind it. Of course, may limitation lagi ang freedom of speech. Please use it wisely. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.